cellphone! Ano ba problema mo? Sa gitna ng pagtatalo ng mag-live-in partner na sina Bea at Harold sa loob ng kanilang bahay sa Lubao, Pampanga, tila napagbunto na raw ni Harold ang umiiyak na batang si Bri Bri. Tapos nung pagkabigla niya pagkahiga, doon na po siya sumuntok. Kasi nga hindi niya mapatigil yung bata. Matapos humingi ng tulong sa labas, bumalik daw si Bea sa kanilang bahay. Dito na raw niya naabutang wala ng malay ang kanyang anak. Nakatakbo po kami, kasama ko po yung anak ko, buhat ko. Nakapasok pa po kami sa loob ng bahay ng biyanan ko. Doon na po siya dumating na may dala na po ng kutsilyo. Tapos doon na po ako nagsisigaw ng, "Saklolo, tulungan niyo po kami." Nandilim daw ang paningid ng lalaki at nagsimula ng mangwasiwas ng palaksak. Nakita ko po kasi mismo, tumagos po nga po dito sa kamay ko, kaya may sugat din ako dito. Nahawakan ko yung kutsilyo nung dumaretso din dito. Kasi pilit ko nga pong sinasagka para hindi siya maano. Yung inaharangan ko po talaga. Agad tumawag ng tricycle si Bea para magpatakbo sa ospital sa Guagua, Pampanga. Pero dito na raw sila sinabihan ng mga doktor na ang kanyang 2 taong gulang na anak dead on arrival. Hindi ka nakakapan. Sa cellphone video na kuha sa loob ng morgue ng ospital, madaling araw ng April 3, 2025. Halos maglupasay na si Bea sa harapan ng wala ng buhay niyang anak. Uy! Uy! Sa pag-iikot ng resibo, natunto namin ang barangay patrol ng San Roque na nagdala sa mag-ina papunta sa ospital. Ayon sa kanya, duguan na raw ang bata nang isakay sa kanyang tricycle. Kinakay yung mga bata, yung nanay dito. Nung nakita ko dito, may sugat na, may dugo na yung sa lalim namin. Pero yung bata, nakita ko, labas na yung pituka. Pero di na gumagalaw. Ayon sa doktor na nagsagawa ng medical legal ni Bea at Bri Bri, nagtamo si Bea ng 2 stab wounds o mga saksak sa kaliwang braso at kamay. At dahil pit-pit ni Bea ang 2 taong gulang na anak nang mangyari ang pananaksak, tumagos ang 12 pulgadang kutsilyo mula sa kamay ni Bea hanggang sa tagiliran ni Bri Bri. Nakalagay sa death certificate na stab wound o saksak sa kanang bahagi ng katawan ang ikinamatay ng bata. Ayon kay Bea, bigla raw naglako si Harold nang dalhin sila sa ospital. Kaya ang Lubao Municipal Police nagsagawa ng hot pursuit sa loob ng 30 oras. Si Harold ang lumalabas na prime suspect sa mga sugat na natamo ni Bea at pagkamatay ng kanyang anak. Batay sa inisyal na impormasyon ng mga pulis, 2 lugar ang pwedeng pinagtaguan ng suspect. Wala pa sa 1 kilometro ang layo ng mga ito sa bahay ng mag-ina. Pero hindi siya nakita sa bahay ng kanyang kamag-anak hanggang sa isang tip ang natanggap ng mga otoridad noong alas 11 ng umaga ng April 4, 2025. Si Harold nakikituloy raw sa bahay ng kanyang tiyuhin. Doon po tayo pupunta kasi yun din ang sinabi ng mga kapitbahay na posibleng pagtaguan niya na malapit sa lugar. Hindi na nag-aksaya ng oras sa mga otoridad at agad nilang nilusob ang di umano'y pinagtataguan bahay. Harold, pagbilang ng 3, huwag ka na magtago! Dahil ang iyong hideout natuntunan ng mga lesbo! May hiniing ka ba? Subok o reklamo? Inaabit, inaagrabyado. May kakanta o may solusyon. Nang madata ng mga pulis, ang suspect mukhang katatapos lang mananghalian. Ano pangalan mo? Harold Ramos, ha? Harold, lasapin mo na yan dahil sa kulungan na ang iyong derecho! Manahimik, no? Ina-arresto kita sa kasalang pagpatay. May karapatan kang manahimik. Lahat ng sabihin mo, pwedeng gamitin laban o pabor sa'yo. Cheers mo. Matapos basakan ng kanyang mga karapatan, hinalugog ng Lubao Police ang kanyang bitbit na bag. Laking gulat nila nang tumambad mula sa kanyang sling bag ang isang granada.
Dahan-dahan lang. Ilagay mo lang dyan. Ibaba ko na. Yan, yan. Kapag ko ha, Granada. Agad dinala sa Lubao Municipal Police ang suspect, pati na rin ang kanyang tiyuhin. Hindi may-ari ng bahay. Oh, sige, sige. May-ari ng bahay. Sharon, ano mo yan? Nakaharap siya sa kasong homicide para sa pagkamatay ni Bri Bri. Nakaparayam ng resibo si Harold, pero tila walang imik at nanginginig pa sa takot. Pero maya-maya pa, nasa gilid na si Bea na nag-aabang na pala sa paghuli sa dating kinakasama. Ano bang nangyari sir? Ba't magpumusada dito sir? Pero si Bea hindi makukuha sa sorry mo, Harold! Gusto ko makulong siya sa kulungan dahil yung anak ko hindi na mababalot yung buhay siya. Balik pa yung anak ko patay na. Nakapareham din ng resibo ang tiyuhin ni Harold. Ayon sa kanya, wala raw siyang alam sa nagawa ng kanyang pamangkin. Ilan po ba? Kanina po umaga po. Ayun. Para alam mo po. Hindi po alam pumunta doon. Anong alam mo sir? Wala po alam pumunta doon si Doldol doon sa amin. Kung sakaling mapatunayang nagkasala si Harold para sa kasong homicide, maaari siyang makulong ng habang buhay. At haharap din siya sa kasong paglabag sa Section 3 of RA 9516 para sa nakumpiskang granada sa kanyang bag. Naharap sa kasong obstruction of justice ang kanyang tiyuhin dahil sa tangka umunong pagtago sa suspect. Pero nito lamang April 6, 2025, inisyuhan ng release order ang tiyuhin ni Harold. April 9, 2025, dinala na sa kanyang huling hantungan ang 2 taong gulang na si Bri Bri. Dumalo ang tunay na ama ng bata na si Mojo Ocampo. Hindi raw niya kailanman matatanggap ang sinapit ng kanyang anak. Kung siyang mag-alala ma'am, paglalabong ko talaga ma'am, hindi ko i-atras yung kaso yun ma'am. Tsaka managot na dapat yung mga mananagot. Mga gumawa sa kanya ma'am. Para naman sa lola ni Bri Bri, walang kapatawaran ang ginawa sa kanyang apo at hindi siya titigil na humiling ng hustisya. Dapat pa siyang managot talaga. Siyempre, kung di niya ginawa yun, hindi mawawala yung apo namin. Siyempre, masakit po talaga. Hindi ka namin malilimutan sa buong buhay namin habang buhay. Nasa puso't isipan ka namin.